Isa itong kakaiba at nakakagulat na kaso na yumanig sa Japan. Tumagal ito ng ilang taon at kinasangkutan pa ng napakaraming tao. Matapos maaresto ang pangunahing sospek, sunod-sunod na nangyari ang mga hindi maipaliwanag at mahiwagang pangyayari. Mahigit 10 katao na may kaugnayan sa kaso, kasama na ang mga saksi, pulis at mamamahayag ang bigla na lamang namatay sa loob ng ilang taon. Parang may hindi nakikitang puwersa na kumukontrol sa bawat pangyayari at may manipulang nagaganap sa bawat kilos ng mga taong sangkot. Matagal nang kinikilala ang kasong ito bilang isa sa pinakakilalang hindi nalutas na misteryo sa Japan. Balikan natin ang taong 1963 upang silipin muli ang malamig at nakakakilabot na detalye ng kasong ito. Ang kwento ay nagsimula sa Sayama, sa timog kanlurang bahagi ng Saitama Prefecture, Japan. Bandang 6:30 ng gabi noong unang araw ng Mayo 1963, sariwa ang hangin matapos ang pagulan at ang banayad na simoy na dumadaloy sa mga palayan ay nagdadala ng katahimikan sa paligid. Ngunit si Nakata Kenji ay walang ganang damhin ang tanawin. Lubha siyang nag-aalala para sa kanyang nakababatang kapatid na babae na hindi pa umuuwi mula sa paaralan. Ang kanyang kapatid na si Nakata Yoshiko ay ika-4 na anak sa kanilang pamilya at isang estudyante sa ika-10 baitang sa Kawagué High School. Karaniwan siyang umuuwi sa ganitong oras, ngunit ngayong gabi ay wala pa rin siya. Higit pa rito, kaarawan pa mismo ni Yoshiko. Maaaring lumabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan upang magdiwang, pero kung ganoon nga, hindi ba't dapat ay nagsabi siya sa kanilang pamilya? Habang unti-unting dumidilim ang kalangitan, lalong nabalisa si Kenji. Ang paghihintay ay hindi makakatulong kaya't nagpasya siyang puntahan ang paaralan ng kanyang kapatid upang silipin. Makalipas ang 10 minuto, dumating siya sa paaralan at nakita niyang sarado na ang silid-aralan ni Yoshiko. Wala ng mga tao at nakasara ang mga pinto. Sinuyod niya ang mga kalapit na kalsada at eskinita, ngunit ni anino nito ay wala siyang nakita. Pagsapit ng 7:30 ng gabi, bumalik si Kenji sa kanilang bahay. Habang bubuksan na niya ang pintuan, napansin niyang may puting sombre na nakaipit sa gilid nito. Dahil sa pagtataka, binuksan niya ito at agad siyang nabigla. Isang sulat ng ransom ang laman ng sombre. At ang nilalaman nito ay nakakatindig balahibo. Makinig kang mabuti. Ang anak mo ay nasa aking mga kamay. Kung gusto mong manatiling buhay pa siya, sa ganap na hating gabi ng ika-2 ng Mayo, magpadala ka ng isang babae na magdadala ng 200,000 yen sa Sonoya Store. Ang kasama ko ay darating ng kotse at iabot mo sa kanya ang pera. Kapag ikaw ay nahuli ng kahit 1 minuto, hindi mo na muling magkikita ang anak mo ng buhay. Kapag tumawag ka ng pulis, mamamatay ang bata. Kapag hindi ligtas na nakabalik ang driver ko, makikita mo ang katawan ng bata sa Saban Pond. Pumunta ka roon kung gusto mong masiguro. At kapag ligtas siyang nakabalik, ibabalik ko ang bata 1 oras pagkatapos ng palitan, buo at walang galos. Huwag kang tatawag ng pulis at huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Kapag may ibang tao sa lugar ng palitan, babalik ako agad at papatayin ko ang bata. Kasama ng liham sa sobre ang ID card ni Yoshiko. Isa itong matibay na patunay na hindi ito biro at totoo ang pandurukot. Agad na tumakbo si Kenji papunta sa kanilang mga magulang upang ibalita ang nakakatakot na pangyayari. Nataranta ang buong pamilya at sila ay puno ng kaba at takot. At kahit na paulit-ulit na binanggit sa sulat na huwag makikipag-ugnayan sa pulis, pagkatapos ng maikling talakayan, napagpasyahan nilang ito na lang ang kanilang maaasahang hakbang. Bandang 7:50 ng gabi, nagtungo ang pamilya Nakata sa istasyon ng pulis upang magulat. Pagkatanggap ng ulat, agad na kumilos ang mga otoridad upang hindi mahalata ng kidnapper. Nagbihis ng kaswal na magsasaka ang mga pulis at tahimik na nagtungo sa lugar. Matapos suriing mabuti ang ransom note, napansin nila ang ilang kakaibang detalye. Una, ang sulat ay isinulat gamit ang blue ballpoint pen. Magulo ang sulat kamay at maraming bura. Ang sobre ay orihinal na naka-address sa Young Master, isang di pangkaraniwang paraan ng pagtawag, ngunit kalaunan ay binura at pinalitan ng pangalan ng ama ng biktima. Sa simula ng sulat, muling isinulat ang Young Master pero muling binura. Ang orihinal na petsa ng palitan ng ransom ay ika-29 ng Abril,
ngunit inedit at ginawang ikadalawa ng Mayo. Mapapansin ding binago ang mismong lokasyon ng palitan. Una itong tinukoy bilang front entrance pero kalaunan ay pinalitan ng Sunoya Store. Ang tanong, bakit? Lalo na't wala namang front entrance ang Sunoya Store. Isa itong detalye na lalo pang nagdagdag ng misteryo sa kaso. Ikalawa, may maraming maling baybay at hindi natural ang ilang mga pangungusap. Ikatlo, ang papel ay lukot-lukot at may mga tupi. Dahil dito, hinala ng mga imbestigador na ang gumawa ng sulat ay maaaring hindi nakatapos ng mataas na edukasyon. Nagtatag ng espesyal na task force ang pulisya at gumawa ng maingat na plano upang mahuli ang salarin at mailigtas ang biktima. Dahil sinabi sa liham na susunduin ng kidnapper ang pera gamit ang sasakyan, maraming pulis ang itinakda sa mga pangunahing daanan sa paligid ng tindahan at mga posibleng rutang tatakasan. Upang hindi mahalata, minungkahi ng pulisya na ang ikalawang anak na babae ng pamilya Nakata ang mag-aabot ng ransom. Bilang paghahanda at kumpiyansa sa plano, nagtalaga ang mga otoridad ng 40 pulis sa paligid ng lugar upang bantayan ang palitan. Alas 11:55 ng gabi ng Mayo 2, nakatayo na sa harap ng Sonoya Store ang ikalawang anak ng pamilya Nakata, hawak ang malaking bag at naglalaman ng 200,000 yen. Ngunit karamihan dito ay pekeng pera at ang totoo lamang ay ang nasa ibabaw. Nahati sa dalawang pangkat ang mga pulis. Isa ay nagtago sa mga taniman ng tsaa at palumpong, ang isa na may nag-aabang sa mga kalapit na kalsada. Pagsapit ng alas 12:10 ng madaling araw, isang anino ang lumitaw sa makipot na daan sa tapat ng tindahan. Naroon na ang hinihinalang kidnapper. Nakaalerto ang mga pulis at handa na sa anumang posibleng mangyari. Pero ang sospek ay naging maingat. Imbis na lumapit agad, tumayo ito sa distansya at nakipag-usap muna sa babae sa loob ng 12 minuto. Lahat ay mukhang maayos, ngunit bigla ang may nangyari. Alas 12:25 ng madaling araw, biglang sumigaw ang lalaki. Sinabi niya na may dalawang pulis sa lugar, kaya't hinala niyang tinawag ito ng kausap niya. Agad siyang tumakbo papasok sa makipot na daan sa bukid at naglaho sa dilim. Napakabilis ng mga pangyayari at masyadong malayo ang mga pulis para makahabol. Samantala, ang isa pang grupo ng pulis ay naghihintay pa rin sa sasakyan ng sospek na hindi kailanman dumating. Sa halip na dumating ang kidnapper gamit ang kotse, naglakad pala ito sa mga daanan pang bukid. Mga makikitid at likulikong daan na animo isang liberento sa gitna ng kadiliman. Naglahong parang bula ang sospek sa harap ng 40 pulis. Dahil sa galit at matinding pagkadismaya, agad na naglunsad ng malawakang paghanap ang mga otoridad sa direksyong tinakbuhan ng lalaki. Kinaumagahan, natagpuan nila ang mga yapak na nagtuturo sa timog ng Gangan Bridge. Pero nagtapos ito sa ilog. Hindi na rin makakuha ng amoy ang mga police dogs, senyales na maaaring tumawid ng tubig ang sospek. Base sa mga bakas ng paa, nakasuot ng tabi shoes ang lalaki. Isa itong uri ng tradisyonal na sapin sa paa na may hati sa hinlalaki at karaniwang sinusuot ng mga manggagawa. Ayon sa sukat at lalim ng yapak, pinaniniwala ang isa itong lalaking nasa hustong gulang. Sa Japan, ang tabi ay tumutukoy sa isang uri ng tradisyonal na medyas o sapin sa paa na may hati sa hinlalaki. Karaniwan itong isinusuot ng mga manggagawa o mga taong may mabibigat na trabaho. Matapos matuntun ang mga yapak, agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga pulisya sa lugar kung saan ito nawala. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang babuyan malapit sa Gangan Bridge, isang lugar na kilalang tinitirhan ng mga miyembro ng komunidad ng Burakumin. Ang mga Burakumin ay itinuturing na mga inapo ng pinakamababang antas ng lipunan noong panahong feudal sa Japan. Sa loob ng maraming siglo, naninirahan sila sa mga nakahiwalay na lugar at nagtatrabaho sa mga trabahong itinuturing na madumi o hindi kanais-nais tulad ng paglilibing, pagkatay ng hayop, pagtatrabaho sa balat at pangongolekta ng basura. Dahil sa mahabang kasaysayan ng diskriminasyon, maraming Burakumin communities ang nananatiling salat sa kabuhayan, may limitadong akses sa edukasyon, at may mataas na bilang ng krimen kumpara sa iba. Lalong naging kahina-hinala ang lugar nang matuklasan ng mga imbestigador na ang nakakatan ng kapatid ng may-ari ng babuyan, pati na rin ang ilan sa mga manggagawa roon ay may mga record ng krimen. Kabilang na ang pananakit, pangingikil, pagnanakaw at panloloob. Ang mas nakakabahalang pagkakataon ay ito.
Hanggang Bridge mismo ang rutang tinatahak ni Yoshiko pauwi mula sa kanyang paaralan. Dahil dito, lalong lumalim ang hinala ng mga investigador. Agad nilang hinalughog ang babuyan at inusisa ang tagapamahala hinggil sa kung may napansin ba siyang kahina-hinalang tao sa paligid. Subalit matapos ang masusing pagsusuri, walang sapat na ebidensyang nakuha. Sinabi ng tagapamahala na wala siyang nalalaman at hindi rin natagpuan si Yoshiko. Dahil sa kawalan ng konkretong lead, tila tumigil sa ere ang investigasyon. Upang makalikom ng karagdagang impormasyon, nagsagawa ng press conference ang Saitama Prefectural Police Department noong umaga ng Mayo 2. Sa naturang pahayag, sinabi ng hepe ng pulisya na sigurado siyang taga roon ang salarin at malapit na nilang malutas ang kaso. Matapos ang pahayag, siyam na pong investigador ang agad na ipinadala upang masusing saliksikin ang paligid ng pinangyarihan. Hindi naglaon, natagpuan nila ang bisikleta ni Yoshiko na iniwang nakasiksik sa isang masukal na gubat. Kinaumagaan ng Mayo 2, bandang 3:00 ng madaling araw, isang lokal na magsasaka ang nagsumbong ng kakaibang pangyayari. Nagising daw siya dahil sa matinding tahol ng kanyang mga aso sa kalapit na taniman ng trigo. Dahil kahina-hinala ang oras at lugar, agad na ipinadala ng pulisya ang ilang tauhan upang siyasatin ang taniman. At dito, naganap ang isang nakakakilabot na tagpo. Noong ika-4 ng Mayo, ganap na 10:30 ng umaga, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang batang babae na nakabaon sa lupa sa gilid ng makitid na daan ng pambukid. Sa tabi ng bangkay, natagpuan ang isang piraso ng lubid na hinihinalang ginamit upang hatakin ang katawan ng biktima. Matapos ihambing sa mga larawan, kinumpirma ng mga otoridad na ang natagpuang bangkay ay si Yoshiko, ang batang matagal nang nawawala. Labis ang naging hinanakit ng pamilya Nakata sa natanggap nilang balita. Para sa kanila, ang kapabayaan ng pulisya ang dahilan ng trahedya. Naroon nga ang 40 pulis ng gabing iyon, ngunit hindi pa rin nila naaresto ang sospek. Isang pagkukulang na sa huli ay nagbunga ng pagkamatay ni Yoshiko. Kinagabihan, isinagawa ng forensic team ang autopsy. Batay sa resulta ng pagsusuri, tinatayang namatay si Yoshiko dakong 4:20 ng hapon noong ika-1 ng Mayo. Nangangahulugang patay na siya bago pa man ipadala ang ransom letter. Base sa malalapad na marka ng pagkakabigti sa kanyang leeg, tinukoy ng mga forensic expert na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay mechanical asphyxiation. Ibig sabihin, siya ay sinakal. Mayroon ding iba't ibang sugat sa kanyang katawan at may senyalis ng pang-aabuso. Bukod pa rito, may natagpo ang mga piraso ng balat sa ilalim ng kanyang mga kuko na pinaniniwalaang mula sa kanyang salarin. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon ay hindi pa sapat ang teknolohiya ng DNA upang makilala ang may sala. Ang tanging impormasyong nakuha ng mga otoridad ay may blood type B ang suspect. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkamatay ni Yoshiko na nagdulot ng matinding galit mula sa publiko. Marami ang kumwestiyon sa kakayahan ng pulisya, lalo na 3 taon pa lamang ang nakalilipas mula nang mangyari ang isa pang kaso ng kidnapping na tumagal ng 2 taon bago nalutas. Matagal nang may agam-agam ang publiko tungkol sa kakayahan ng mga otoridad at lalo pang tumindi ang kanilang galit. Dahil sa matinding pressure, nagbitiw sa pwesto ang hepe ng pulisya. Bilang tugon, bumuo ang kagawaran ng isang espesyal na grupo ng investigador na may 165 opisyal. Nangako sila sa publiko na kanilang gagawin ang lahat ng makakaya upang malutas ang kasong ito. Ang pangunahing lead na kanilang pinuntirya ay ang kahina-hinalang babuyan. Noong hapon ng ika-4 ng Mayo, muling tinanong ng mga investigador ang tagapamahala ng babuyan tungkol sa anumang kahina-hinalang pangyayaring naganap sa kanilang paligid. Sa pagkakataong ito, halatang kabado ang manager. Matapos siyang mag-isip, may bigla siyang naalala. Mayroon daw nawawala na pala mula sa babuyan. Hiniling ng mga pulis na magsulat siya ng ulat tungkol sa nawawalang gamit. Kasabay nito, kumuha rin sila ng blood sample mula sa 27 manggagawa ng babuyan. At sa di inaasahang pangyayari, bandang 5:00 ng hapon noong ika-11 ng Mayo, natagpuan ng pulisya ang isang pala sa taniman ng trigo sa mismong lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Yoshiko. Matapos ang pagsusuri, natuklasan nilang pareho ang uri ng lupa sa pala at sa lupa kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Dahil dito, pinaniniwalaang ito ang pala na ginamit para gawin ang krimen. Base sa disenyo ng pala at presensya ng mantika sa hawakan nito,
Kinumpirma ng pulisya na ito ay dating pagmamay-ari ng babuyan. Halos kasabay ng panahon ng pagkakadiskubre sa pala, lumabas din ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Sa lahat ng trabahador sa babuyan, iisa lang ang may dugong type B, ang 24 na taong gulang na si Ishikawa Kazuo. Mas lalo pang naging kahina-hinala si Ishikawa nang matuklasan ng mga investigador na bago ang pagsusuri sa dugo, mali ang sinabi niyang blood type. Ipinahayag niya na ang kanyang dugo ay type A marahil bilang pagtatangkang umiwas sa anumang hinala. Dahil dito, agad na nagduda ang mga otoridad at ininuon sa kanya ang kanilang investigasyon. Gayunpaman, hindi sapat ang pagkakatugma ng blood type upang mahatulan siya. Kaya inihambing ng mga investigador ang kanyang sulat kamay sa liham ng ransom. Dito nila nakita na dalawa sa mga stroke o galaw ng sulat ay halos kapareho. Lalo pang lumakas ang hinala laban sa kanya. Si Ishikawa ay isang burakumin na hindi nakapagtapos ng elementarya matapos siyang mapatalsik sa eskwelahan dahil sa agresibong asal. Kilala siya noon bilang pasimuno ng gulo. Ayon sa kanyang mga guro, wala siyang kakayahang makipagtulungan, kulang sa pananagutan at tila walang konsepto ng katarungan. Matapos siyang huminto sa pag-aaral, nagtrabaho si Ishikawa sa isang mental foundry o pabrika ng metal. Ngunit nawalan siya ng darili dahil sa isang aksidente sa makina kaya't napilitan siyang huminto. Gayunpaman, sunod-sunod pa rin ang kanyang mga naging trabaho. Naging tagapag-alaga siya ng bata, katulong sa tindahan ng sapatos at tagabuhat ng kargamento. Kalaunan, nasangkot siya sa isang grupo ng sayama at naging adik sa sugal. Madalas siyang mawalan ng pera at dumaranas ng matinding kahirapan. May mga pagkakataon pa na wala siyang makain. Noong 1961, natanggal siya sa trabaho dahil sa pagnanakaw sa pabrika. Pagsapit ng Oktubre taong 1962, nagsimula siyang magtrabaho sa babuyan at doon na rin siya muling nasangkot sa pagnanakaw. Noong ika-11 ng Nobyembre, nagtulungan sila ng manager ng babuyan upang magnakaw ng 16 na troso ng sedro mula sa isang construction site. Noong ika-7 ng Enero taong 1963, nagnakaw sila ng 120 bungkus ng kugon. Sa pagtatapos ng buwang iyon, nagnakaw siya ng 3 manok mula sa isang lokal. Noong ika-6 ng Marso, 2 manok pa. At kinabukasan, ika-7 ng Marso, ninakaw niya ang uniforme ng kanyang katrabaho. Bukod sa kasong pagnanakaw, kilala rin si Ishikawa sa pagiging palaaway at madalas na masangkot sa mga gulo. Saan man siya magpunta, palaging may kaguluhan. Dahil sa haba ng kanyang record ng problema sa batas, malinaw sa mga pulis kung bakit siya ang unang pinaghihinalaan. Ang mas nakakabahala pa, noong ika-4 ng Mayo, ang araw na natagpuan ang bangkay ni Yoshiko, dumaan si Ishikawa sa lugar ng krimen at nagbiro pa sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niyang maraming tao sa lugar at naisip niyang maaaring kumita siya kung magbebenta siya ng ice cream. Sa halip na magpakita ng takot o pagkabigla, ginawa niyang biro ang krimen. Batay sa pagtutugma ng blood type, pagkakapareho ng sulat kamay at kawalan ng emosyon na naging tugon ni Ishikawa, nagpasya ang mga investigador na pansamantalang siya ay arestuhin habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Ngunit bago pa sila makakilos, naaresto na si Ishikawa ng lokal na pulisya dahil sa pagnanakaw at pakikipag-away. Sa ginawang pagsisiyasat sa kanyang tirahan, nakita ng mga pulis ang isang rubber strap na may habang 35 sentimetro at lapad na 1 sentimetro. Kapansin-pansing kahawig ito ng bahagi ng bisikleta ni Yoshiko, isang detalye na lalong nagpatingkad ng kanilang hinala laban sa kanya. Habang nakakulong si Ishikawa, mas pinatindi ng pulisya ang interogasyon upang agad na masolusyonan ang kaso. Ngunit matigas ang kanyang pagtatanggi at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan noong araw ng krimen, sinabi ni Ishikawa na mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon noong unang araw ng Mayo, nagtatrabaho sila ng kanyang kuya sa pagkukumpuni ng bubong ng isang bahay sa malapit. Pagkatapos sa nito, umuwi siya at natulog bandang alas 9 ng gabi at hindi na raw lumabas. Sinabi rin niyang buong gabi siyang nasa bahay noong ika-2 ng Mayo. Bagamat pinatotohanan ng kanyang pamilya ang kanyang alibay, sinabi ng mga pulis na dahil sa estruktura ng kanilang bahay, posible pa ring makalabas si Ishikawa nang hindi napapansin. Kaya't hindi maaasahan ang testimonya ng kanyang pamilya. Tungkol sa sulat kamay, sinabi ni Ishikawa na dahil pare-pareho silang Hapon, natural lang na magkahawig ang kanilang sulat. Sa loob ng 20 araw ng tuloy-tuloy na interogasyon,
patuloy pa rin ang kanyang pagtanggi. Ngunit unti-unting nakakalap ng ebidensya ang mga pulis. Una, ang lie detector test. Sa tanong kung siya ba ay nasangkot sa pagdukot, pagsakal at paglilibing kay Yoshiko, lumabas ang abnormal na reaksyon na nagtaas ng hinala. Pangalawa, ang forensic evidence. May mga buhok na kapareho ng kay Ishikawa na natagpuan sa katawan ni Yoshiko. Pangatlo, ang testimonya ng ina. Ayon sa ina ni Ishikawa, noong ika-3 ng Mayo ay natulog siya hanggang tanghali. Bagay na pinaniniwalaan ng pulisya na bunga ng pagod mula sa paglalakad patungo sa drop-off location ng ransom sa hating gabi. Pang-apat, koneksyon sa karerang bisikleta. Si Ishikawa ay regular na lumalahok sa karera ng bisikleta na kadalasang ginaganap sa Sabin, ang parehong Sabin Pan na binanggit sa ransom letter. Panglima, pagkilala ng saksi. Sinabi ng ikalawang anak ni Ginang Nakata na malapit ang boses ni Ishikawa sa boses ng kidnapper na nakausap niya noong gabing iyon. At panghuli, ang mga tabi shoes. Noong ika-9 ng Hunyo, natuklasan ng mga pulis ang ilang pares ng tabi shoes sa bahay ni Ishikawa. Nang ikumpara ito sa mga yapak sa lugar ng krimen, tumugma ito ng eksakto. Sa una, sinabi niya na pagmamay-ari raw iyon ng kanyang kuya. Pero nang ipasukat ito ng mga pulis sa kanya, laking gulat nila na eksaktong kasya ito sa kanya, gaya ng hinala ng mga imbestigador. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Ishikawa bilang pangunahing sospek, kaya't noong ika-17 ng Hunyo, matapos magpiyansa ang kanyang pamilya para sa kanyang paglaya, muling inaresto si Ishikawa bago pa siya makalabas ng istasyon ng pulis. Nahaharap siya sa mga kasong trespassing, kidnapping at pagpatay. Matapos ang pag-aresto, nagpahayag si Nakata Kenji, ang kapatid ni Yoshiko na naniniwala siyang ang pumatay sa kanyang kapatid ay isang taong may kaalaman sa agrikultura dahil sa paraan ng paghuhukay sa matigas na lupa kung saan ibinaon ang katawan. Ayon sa kanya, hindi ito kayang gawin ng kahit sino lang. Idinagdag pa niya na sa kanyang palagay, hindi si Ishikawa lamang ang sangkot sa krimen at posibleng may mga kasabwat pa ito. Sa simula'y matigas ang pagtanggi ni Ishikawa. Ngunit makalipas ang 3 araw, bigla siyang nagbago ng salaysay at umamin ng bahagi ng kanyang pagkakasangkot. Ayon sa kanya, 2 sa dati niyang katrabaho sa babuyan ang siyang nang abuso at pumatay kay Yoshiko. Ang tanging naging papel daw niya ay ang pagsusulat ng ransom at pagnanakaw ng pala. Ipinakita pa niya ang detalyadong mapa ng lugar ng krimen. Noong ika-21 ng Mayo, gamit ang kanyang mapa ay natagpuan ng mga pulis ang school bag ni Yoshiko. Ngunit pagsapit ng ika-23 ng Mayo, muli na namang nagbago ang kwento ni Ishikawa. Binawi niya ang una niyang sinabi at ngayon ay inamin niya na siya lamang mag-isa ang may kagagawan ng krimen. Nagbigay pa siya ng detalyadong salaysay ng buong pangyayari. Bandang alas 3:50 ng hapon noong ika-1 ng Mayo, ayon kay Ishikawa, siya ay palakad-lakad malapit sa paaralan nang mapansin niya si Yoshiko na nakasakay ng kanyang bisikleta pa uwi. Nilapitan niya ito upang makipag-usap, ngunit hindi siya pinansin ng dalagita. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan at galit. Emosyong nagtulak sa kanya para maghiganti. Bandang alas 4:30 ng hapon, inatake niya si Yoshiko at sinakal hanggang sa mamatay. Matapos gawin ang krimen, pansamantala niyang itinago ang bangkay sa isang butas ng patatas. Alas 7 ng gabi, sumakay si Ishikawa ng bisikleta papunta sa bahay ng pamilya Nakata at lihim na isinilid ang ransom letter sa pintuan. Sa kanyang pag-uwi, nagnakaw siya ng pala mula sa babuyan at bandang alas 8 ng gabi, inilibing niya ang bangkay ni Yoshiko at itinapon ng pala sa taniman ng trigo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakatuklas ang mga pulisya ng mga karagdagang ebidensyang lalong nagpapatibay sa naging kumpisal ni Ishikawa. Noong ika-26 ng Hunyo, natagpuan ng mga investigador ang fountain pen ni Yoshiko sa loob mismo ng bahay ni Ishikawa. Noong ika-2 ng Hulyo, nahanap ang relos ni Yoshiko sa taniman ng trigo, ang parehong lugar kung saan natagpuan ang pala. Bukod sa ebidensya, may ilang testigo rin ang lumantad. Ayon sa driver ng tricycle, nakita raw niya si Ishikawa na papunta sa bahay ng mga Nakata para ihulog ang sulat. Nang tanungin siya ng mga pulis, kinumpirma niyang totoo ang kanyang nakita. May isa pang saksi, isang magsasaka na nagsabing tinanong siya ni Ishikawa kung saan matatagpuan ang bahay ng pamilya Nakata.
Ang mga detalyeng ito ay lalong nagpatibay sa kaso laban kay Ishikawa. Dahil sa pagkakumpleto ng testimonya ng mga saksi at pisikal na ebidensya, noong ikasiyam ng Hulyo taong 1963, opisyal na kinasuhan si Ishikawa ng trespassing, murder, illegal na pagtatago ng bangkay at pangingikil. Sa unang pagdinig ng kanyang paglilitis, inamin ni Ishikawa ang lahat ng krimen. Sinabi rin niyang kung nakapanakit siya ng kapwa ng walang pagsisisi, kahit ang Diyos ay hindi mananahimik. Anumang parusa raw ang ibigay sa kanya, tatanggapin niya ito ng buong puso at walang reklamo. Noong ika-11 ng Marso taong 1964, hinatulan ng kamatayan si Ishikawa dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ito pa lamang ang simula ng mas malaking katanungan. Kinabukasan matapos ang hatol, biglang nagsumiti si Ishikawa ng apela at sinabing napilitan lamang siyang umamin dahil sa pamimilit at panlilinlang ng mga pulis. Labis na nabigla ang publiko sa biglaang pagbawi ni Ishikawa ng kanyang kumpisal. Noong ika-10 ng Setyembre taong 1964, ginanap ang pagdinig para sa kanyang apela sa Tokyo High Court. Dito, binawi niya ang lahat ng naunang pag-amin at iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Yoshiko. Ayon sa kanya, hindi niya kinaya ang matinding pressure at pagbabanta ng mga pulis kaya napilitan siyang magsinungaling. Sa korte, isinalaysay ni Ishikawa na sinabi umano sa kanya ng investigador na si Tanibe Umakichi na itigil na niya ang kanyang pagtatanggi at aminin na siya ang pumatay. Ayon kay Ishikawa, pinangakuan daw siya na kung aamin, makakalaya siya matapos ang 10 taon. Binigyan din pa raw ng investigador na kahit hindi siya umamin, hindi rin siya makakalabas ng kulungan. Hinikayat daw siyang sabihin ang mga salitang, "Ako ang pumatay," kapalit ng pangakong kalayaan pagkalipas ng 1 dekada. Sinabi ni Ishikawa na dahil sa mga pangakong iyon kaya siya umamin. Ngunit nang harapin niya ang hatol ng kamatayan imbis na 10 taong pagkakakulong, napagtanto niyang niloko siya ng mga pulis. Mariing namang itinanggi ni Detective Umakichi na sinabi niya ang naturang pangako. Sa puntong ito, halata raw na mas pinaniniwalaan ng korte ang pulis kaysa kay Ishikawa. Upang patunayan ang kanyang kawalang sala, muling nagsumiti ng bagong alibay si Ishikawa, ngunit salungat ito sa lahat ng naunan niyang pahayag. Ayon sa kanya, bandang alas 7 ng umaga noong unang araw ng Mayo, umalis siya sa kanilang bahay na may dalang baon at kunwari ay papasok sa trabaho. Pero ang totoo, nagpunta siya sa Sibuen at naglaro roon ng 2 oras. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang pachinko parlor para ipagpatuloy ang kanyang paglilibang. Bandang alas 2 ng hapon, pauwi na raw siya nang may makilala siyang lalaki mula sa isang fruit store na nagyayang maglaro ng pachinko, ngunit tumanggi siya. Bandang alas 4 ng hapon, nagsimulang umulan kaya nagtago siya sa ilalim ng bubong ng istasyon. Lumakas pa ang ulan, kaya nanatili raw siya roon ng mahigit 3 oras. Umuwi na lamang siya bandang alas 7 ng gabi. Matapos noon, hindi na raw siya muling lumabas. Ngunit ang bagong alibay na ito ay taliwas sa una niyang kumpisal, kaya lalo lamang itong nakasira sa kanyang kredibilidad. Inusisa ng mga pulis ang may-ari ng pachinko parlor at ang tindero ng prutas, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaalala na nakita si Ishikawa noong ika-1 ng Mayo. Bukod pa rito, may lumabas na nakakagulat na impormasyon. Habang nakakulong, sinabi raw ni Ishikawa sa isa pang bilanggo na kahit hatulan siya ng kamatayan, makakalaya pa rin siya pagkalipas ng 10 hanggang 15 taon. 25 pa lang daw siya noon, kaya 40 pa lang siya paglabas. May magbibigay din daw sa kanya ng pera. Ayon pa sa kanya, hindi niya mag-isa ginawa ang krimen. Sabay daw nilang pinatay ang bata. Sinabi rin niyang napakadali lang gawin ang lahat. Sa huli, tinanggihan ng Tokyo High Court ang apela ni Ishikawa at pinagtibay ang kanyang sentensyang kamatayan. Akala ng lahat ay dito na magtatapos ang kaso. Pero sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari na lalong nagpalabo sa katotohanan, kaya't itinuturing itong isa sa pinakanakakagulat at misteryosong kaso sa kasaysayan ng Japan. Sa mga sumunod na taon matapos mahatulan si Ishikawa, isa-isang namatay sa kakaibang paraan ang ilang taong may kaugnayan sa kaso. Noong ika-6 ng Mayo taong 1963, si Akatami Genji, 31 taong gulang at dating landlord ng pamilya Nakata ay dating pinaghinalaan din. Ayon sa ulat,
Uminom siya ng lason at tumalon sa balon para wakasan ang kanyang sariling buhay. Makalipas lamang ang 5 araw, noong ika-11 ng Mayo, si Tanaka Noboru, isang mahalagang testigo na nagbigay ng impormasyon sa pulis ay sinaksak ang sarili sa dibdib at namatay. Pagsapit ng huling bahagi ng Mayo, isang binatang nakatira sa parehong address ng pamilya Ishikawa ang biglaang naglaho. Ayon sa pulis, isa siya sa mga dating pinaghinalaang kasabwat ni Ishikawa. Noong ika-18 ng Marso taong 1964, ang presidente ng Japan Education Promotion Association na kasama ng kapatid ni Yoshiko sa aktwal na palitan ng ransom at siyang nakarinig ng tinig ng kidnapper ay biglang namatay dahil sa cerebral hemorrhage ilang sandali lang matapos ibaba ang hatol kay Ishikawa. Noong ika-14 ng Hulyo taong 1964, si Nakata Mie, ang nakababatang kapatid ni Yoshiko ay namatay matapos uminom ng pesticide. Noong ika-24 ng Oktubre taong 1966, ang nakakatandang kapatid ng tagapamahala ng babuyan kung saan di umano'y ibinaon ang katawan ni Yoshiko ay nasagasaan ng tren sa isang aksidente. Ngunit misteryosong nawala ang railway log noong araw na iyon. Noong ika-14 ng Pebrero taong 1967, ang taong nakadiskubre at nagulat ng relo ni Yoshiko na naging ebidensya sa apela ni Ishikawa ay bigla ring namatay. Noong ika-28 ng Enero taong 1968, ang chief prosecutor ng kaso ay namatay sa kanyang bahay sa Orowa City dulot ng cerebral hemorrhage. Ika-25 ng Disyembre taong 1970, ang forensic doctor na nagsagawa ng autopsy kay Yoshiko ay matagal na nawala hanggang sa matagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang barko na nakaangkla sa daungan sa Thailand. Noong ika-4 ng Oktubre taong 1977, ang pangalawang nakakatandang kapatid ni Yoshiko, si Nakata Yoshio ay natagpuang nakabigti. Ang sanhiro ng kanyang pagpapatiwakal, problemang pinansyal at labis na stress. Noong ika-19 ng Disyembre 1977, ang mamamahayag na si Saki Juzo na masinsinang nag-imbestiga sa Sayama case ay inatake sa isang madilim na iskinita at namatay makalipas ang 2 araw. Dagdag pa rito, isa pang dating kasamahan ni Ishikawa sa babuyan na tumistigo rin noong Hulyo 1966 trial ay namatay rin sa misteryosong paraan. Ang lahat ng mga ito, ang mga taong direktang may kaugnayan sa kaso ay namatay sa tinatawag na aksidente o di kaya'y nagpakamatay. Mahigit 10 tao ang nasawi sa kahinahinalang mga sitwasyon. Para sa mga nakamasid, hindi na ito basta-bastang pagkakataon. Para bang may isang malakas at lihim na puwersa sa likod ng lahat. Sa karagdagang investigasyon, lumabas na hindi pangkaraniwan ang pamilya ni Yoshiko. May kaya sila at ang kanilang ama na si Ginoong Nakata ay isang opisyal ng gobyerno. Dahil dito, lumutang ang tanong. Posible bang may nagplano ng lahat para maagaw ang kanilang kayamanan? At kung totoo ngang misteryo rin ang pagkawala ng kuya at ate ni Yoshiko, mas lalong tumitibay ang posibilidad na may katotohanan ang sinasabi ni Ishikawa na pinilit lang siyang umamin. Baka isa lang siyang naging kasangkapan ng isang mas malalim at mas makapangyarihan na sabuatan. Dahil sa serye ng mga kababalaghan at pagdududa, lalong lumakas ang suporta ng publiko kay Ishikawa. Dito na pumasok ang Burakumin Liberation League, isang organisasyong lumalaban sa discrimination sa mga miyembro ng Burakumin, isang minoryang komunidad sa Japan na matagal nang pinagkakaitan ng pantay na karapatan. Dahil si Ishikawa ay kabilang sa komunidad ng Burakumin at sinasabing pinilit lang siyang umamin, agad siyang sinuportahan ng mga organisasyong tumatayo para sa karapatan ng mga minorya. Noong ika-13 ng Marso taong 1970, opisyal na ipinahayag ng Burakumin Liberation League na ang Sayama trial ay halimbawa ng sistematikong diskriminasyon, kaya't hiniling nila ang muling paglilitis. Sa simula, hindi ito pinansin ng korte, ngunit lumaki ang issue. Sa panahong iyon, milyong-milyong Burakumin ang nabubuhay sa Japan at dumaranas ng matinding diskriminasyon. Sa kaso ni Ishikawa, para bang sinasabi ng gobyerno na wala silang halaga bilang tao. Ginagawa lang silang scapegoat tuwing may kailangang sisihin. Nagtuloy-tuloy ang mga kilos protesta. Si Ishikawa ay itinuturing na simbolo ng paglaban. Umabot pa sa international na media ang usapin. Dahil sa lumalaking pressure, noong ika-31 ng Oktubre taong 1974, binawi ng Tokyo High Court ang orihinal na hatol.
Ang parusang kamatayan ay binabasa habang buhay na pagkakakulong. Ayon sa korte, dahil sa mga bagong lumitaw na saliksik, naging labis at di angkop ang unang sintensya. Ngunit tumanggi si Ishikawa na tanggapin ito. Iginiit pa rin niyang wala siyang kasalanan. Naghain siya ng apela para sa muling paglilitis. Una siyang naghain noong ika-30 ng Agosto taong 1977 at muli noong ika-20 ng Agosto 1986, subalit kapwa ito tinanggihan ng hukuman. Habang nasa loob ng kulungan, nagsimula siyang mag-aral, magbasa at sumulat ng tula. Nagpadala rin siya ng mga liham ng pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Noong 1975, isa sa kanyang mga tula ang nagwagi sa kauna-unahang Burakumin Liberation Literature Prize. Ang kanyang ama ang tumanggap ng parangal para sa kanya. Unti-unting nagbago ang tingin ng publiko kay Ishikawa. Mula sa pagiging akusadong kriminal, naging simbolo siya ng pagkikibaka at itinuturing na makata at leader ng kanyang komunidad. Noong ika-21 ng Disyembre taong 1994, matapos ang 31 at 7 buwan, pinalaya si Ishikawa. Ngunit kahit siya ay malaya na, nananatili pa rin ang pagiging mansya ng isang mamamatay tao. Kaya't nagpatuloy siya sa pagkikibaka para sa muling paglilitis. Noong ika-23 ng Mayo taong 2006, naghain siya ng ikatlong kahilingan para sa retrial sa Tokyo High Court. Sa puntong ito, naging mas malalim na ang kaso. Hindi na lang ito simpleng pagdukot, kundi isang laban sa pagitan ng uring panlipunan. Lumawak ang suporta kay Ishikawa. Kung magtatagumpay siya, hindi lang siya ang mananalo kundi pati na rin ang buong komunidad ng Burakumin. Noong Setyembre ng 2009, nagkasundo ang korte, prosekusyon at depensa na muling buksan at isapubliko ang mga ebidensya. Nagtalaga ng 11 eksperto upang muling suriin ang Sayama case. Sa paglalim ng muling investigasyon, nagsimulang lumitaw ang mga nakakabahalang isyu ng mga ebidensyang ginamit noong orihinal na paglilitis. Ayon sa eksperto sa panitikan, halos hindi marunong bumasa at sumulat si Ishikawa noong panahong iyon. Halos wala siyang formal na edukasyon at hirap siyang sumulat. Ibig sabihin, imposible para sa kanya na siya ang gumawa ng liham ng ransom. Gamit ang computerized handwriting analysis, natuklasan ng forensic expert na may 99.9% na posibilidad na ibang tao ang sumulat ng liham. Malakas ang indikasyon na si Ishikawa ay pinagbibintangan lamang. Ayon sa sariling pahayag ni Ishikawa, kung siya nga ang sumulat at nag-abot ng liham, dapat may bakas ng kanyang daliri ang envelope at papel. Pero ayon sa forensic specialist, walang ni isang fingerprint ni Ishikawa ang natagpuan. Patunay na hindi niya kailanman nahawakan ito. Muling sinuri ang mga yapak na naiwan sa crime scene gamit ang 3D scanner. Lumabas sa resulta na hindi ito tumutugma sa tabi shoes na natagpuan sa bahay ni Ishikawa, isang ebidensya noon na ginamit laban sa kanya. Base sa court records, ang ballpen ni Yoshiko ay natagpuan sa bahay ni Ishikawa sa ikatlong paghahanap ng mga pulis. Ngunit sa naunang 2 beses na pagsisiyasat na isinagawa ng mahigit 10 pulis sa loob ng ilang oras, hindi nila ito nakita. Para malaman kung posible ba talagang hindi mapapansin ang ballpen sa lugar ng krimen, nagsagawa ng eksperimento ang mga forensic psychologist. Ipinahanap nila ang ballpen sa ilalim ng parehong kondisyon. 12 estudyanteng wala pang karanasan sa investigasyon ang sumubok at nakita nila ang ballpen sa loob lang ng 30 minuto. Bukod pa rito, ayon sa pagsusuri, hindi rin ito pagmamay-ari ng biktima. Napag-alaman na ang tinta ng ballpen ay walang halong chromium, isang sangkap na karaniwang matatagpuan sa mga gamit sa eskwela ni Yoshiko. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Ishikawa na sinakal niya si Yoshiko gamit ang kanyang mga kamay. Pero ayon sa forensic autopsy, telang material ang ginamit sa pagsakal, hindi kamay. Isa na naman itong malaking kontradiksyon sa kanyang naunang pahayag na pinaniniwala ang bunga ng sapilitang pag-iimbestiga. Ang pamamaraan na ginamit upang tukuyin ang blood type ng isang salarin mula sa semen sample ay hindi propesyonal. Dahil dito, ang konklusyong blood type B ang may sala ay hindi mapagkakatiwalaan.
Walang matibay na ebidensya ang palang natagpuan mula sa pig farm o ginamit sa paglilibing ng bangkay. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakapareho ng lupa sa pala at sa libingan ay posibleng likha lamang ng natural na pagbuo ng sediment sa lugar. Dagdag pa rito, ang mga batayan ng pulisya gaya ng hugis ng pala at mga mansya ng langis ay hindi sapat para maituturing na matibay na ebidensya laban kay Ishikawa. Ayon sa mga eksperto, hindi tama ang paraan ng pagpapakita ng pulisya ng sospek sa mga testigo. Isa lang ang ipinakita sa mga saksi, isang taktika na maaaring mag-impluwensya sa kanilang isipan na iyon nga ang salarin. Dahil dito, tumaas ang posibilidad ng pagkakamali sa pagkilala. Ang relo na sinasabing pag-aari ni Yoshiko at natagpuan sa taniman ng trigo ay napag-alamang pag-aari pala ng kanyang nakakatandang kapatid. Magkapareho man sila ng tatak, magkaibang modelo naman ang mga ito. Sa kabuuan, halos lahat ng mahahalagang ebidensya laban kay Ishikawa, ang sulat, blood type, confession, ballpen, relo at pati na rin ang witness testimony ay napatunayang may seryosong depekto. Bukod pa rito, ang sunod-sunod at kahina-hinalang pagkamatay ng mahigit 10 taong may kaugnayan sa kaso ay tila nagpapahiwatig na may mas malalim at makapangyarihang puwersang nagtatago sa likod ng Sayama case. Hindi makatuwirang si Ishikawa lang na isang ordinaryong akusado ang pagtuunan ng ganitong kalawak na kilos. Sa dami ng kahina-hinalang nangyayari, lumitaw na may mas malalim na laban sa kapangyarihan na posibleng nasa likod ng lahat ng ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang nalalaman ang buong katotohanan sa likod ng Sayama case. Wala pang pinal na pasya ang korte sa hiling na muling buksan ang kaso. Si Ishikawa, na ngayoy 84 na taong gulang ay patuloy na lumalaban para malinis ang kanyang pangalan. Sa dami ng ebidensyang lumabas na nagpapakitang maaaring may pagkakamali sa investigasyon, malaki ang posibilidad na siya ay mapawalang sala. Pero may isang tanong na hindi pa rin nasasagot. Sino nga ba talaga ang tunay na may sala sa kasong ito? Hanggang ngayon, nananatiling isang misteryo ang kasagutan. May matagal nang umiikot na alamat sa internet na ang pelikulang My Neighbor Totoro noong 1988 ay sumasalamin sa Sayama case. Ayon sa mga netizen, ang setting ng pelikula ay sa Tokorozawa, Saitama na katabing lungsod ng Sayama kung saan nangyari ang krimen. Bukod pa rito, ang orihinal na pamagat ng pelikula ay Tonaryo no Totoro na tila tunog ng Tonaryo no Sayama o di kaya kapitbahay ng Sayama. Noong ika-1 ng Mayo taong 2007, eksaktong ika-44 na anibersaryo ng krimen at ika-6 na pong karawan ni Yoshiko Nakata, naglabas ng opisyal na pahayag ang mga producer ng Totoro upang hikayatin ang publiko na huwag paniwalaan ang mga kumakalat na haka-haka. Pero para sa ilan, mas lalo lang nitong pinalalim ang misteryo. Ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari sa likod ng Sayama case? May mas malalim bang puwersang kumikilos sa dilim o isa lang ba itong serye ng pagkakamali at pagtatakip? Ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon at teorya sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga pananaw. Kung interesado kayo sa ganitong uri ng misteryong kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Huwag din kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming uploads. Maraming salamat muli sa panonood at mag-ingat sa mga hindi nakikita.